How do we make money work for you? Rule of 72. Sino po ba amang alam about sa Rule of 72? Dahil ako po, to be honest, dito ko lang din po ni IMG natutunan. Nung natutunan ko po itong power of compounding interest, ito talaga po yung nagbago ng pananaw ko sa usaping financial. Ilan lang po ba ang nakakaalam sa Rule of 72, di ba? Ilan lang po, which is here in IMG. Nandito po kami ni IMG to guide you how to do it by yourself. At alamin po natin, kailangan talaga natin ng financial education. Dividing the number 72 by interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for yung money to double. Ito po yung formula ni Albert Einstein. 72 divided by interest rate is equal to years to double. Halimbawa, meron ka pong naiipon sa bangko na 10,000 at ang inipunan mo ay saving account. Ngayon, halimbawa, nagbigay po si bangko ng 1%. For example, 72 divided by interest rate equals years to double. Diba? Ibig sabihin, 72 divided by 1 equals to 72 years bago pa nagdodoble yung pera mo. Yung 10,000 na diniposit mo sa bangko ay nagiging 20,000 in 72 years. Plus mo yung edad mo ngayon. Pero, si bangko ba nagbibigay ng 1%, di ba? Kahit i-search natin sa Google, sa savings account, magkano lang yung porsyento ni bangko. Di ba? Sa BPI, nasa 0.065%. Divide mo sa 72 divided by interest rate. Ilang taon yun? 1,000 years. Ang tanong, buhay pa po ba tayo noon? Di ba? Hindi po tayo against kay bangko, which is good talaga. Hindi pagdating sa usaping kaperahan, pag gusto mong mag-growth yung pera mo dahil nag-iipon ka, dahil yun yung bang purpose mo for retirement, ialamin mo lahat ng financial strategy, which is here in IMG, talagang matutunan mo ang mga financial strategy kung paano ba mag-growth yung pera nating pinag-ihirapan. Alright? The magic of compounding interest. Halimbawa, may alam po tayo na 4%. Ayon sa Rule of 72, 72 divided by 4 is equal to 18. Halimbawa, ito si Juan, noong age of 29, nag-deposit siya ng 100,000. Anong alam niya po ay 4%. Ngayon, in every 18 years, in the age of 47 up to 65, yung pera niya, ito po ay retired na si Juan. Diba? Yung pera niya nagiging 400,000, which is ngayon hindi pa nakokontento si Juan. Meron siyang nakita na 8% dahil inanuhan siya ng kaibigan niya. The age of 29, naglagay siya ng 100,000. Tapos 72 divided by 8 is equal to 9 years. Every 9 years nagdodoble yung pera ni Juan. In the age of 29 up to 65, yung pera ni Juan naging 1,600,000. Diba? Eh ngayon, nilagay ni Juan ito sa bangko. Ngayon, nung paglagay ni Juan sa bangko, is no age of 29 ni Juan, nilagay niya yung 100,000. Ngayon si bangko hindi, sa tingin mo ba si bangko maglalagay sa 8%? Ngayon may alam si bangko na 12%. Diba? Ayon sa Rule of 72, 72 divide to 12 is equal to 6 years. Every 6 years, nagdodoble na yung pera doon sa bangko. In the age of 21 ni Juan, ito po yung diniposit niya na 100,000 up to age of 65, yung pera ni Juan na dapat ay 6,400,000. Diba? Ngayon, yung alam lang ni Juan is 8%. Ibinibalik ni Juan, ni bangko, yung pera kung ano lang yung alam ni Juan. Eh ngayon, kung paano kung ang alam po natin is 4%. Diba? Ang gagawin po ni bangko ay binabalik ni bangko yung 400,000. Magkano ang tinutubo ni bangko? 6 million. The difference between 400,000 at 4% versus 12% is
6,000. 6 million, di ba? Ang layo. Ang layo, di ba? Which is here in IMG, tinuturo ni IMG kung saan mo pa talaga makikita yung 12%. Do you know about savings and investment? Do you know how mutual funds work? Do you realize that interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes? That you are most likely losing money every day. Diba? Yung nag-iipon ka sa savings account mo, dahil ito lang po yung kadalasan na maraming talagang kababayan natin na ito lang yung alam na pag-iipunan, yung savings account, which is napakaliit talaga ng interest rate. Ngayon, ang inflation rate is nagre-range ng 8%. Paano na yung, halimbawa, kahit maglagay ka ng sa savings account is 1%, ang inflation rate is 8%, di ba? Hindi mo namamalayan na nababawasan ka na pala ng pera araw-araw. People will face the problem of living a long life without adequate income. Ganito po ang example niyan. Halimbawa, naglagay ka ng pagdating sa inflation rate, nung bumili tayo po ng worth of 500 peso or 1,000 pesos sa supermarket, napupuno na yung push card. Para po may idea po tayo pag ano ba ibig sabihin ng inflation rate. Diba? Which is now, ang push card na ang 1,000 mo, hindi na nga makakapuno dun sa basket. Diba? Napakalaki ng diferensya. Kasi, mas lumalaki na yung inflation rate. Paano po natin ibibit yung inflation rate? Ito po yung how mutual funds work, which is here in IMG, meron po tayong pag-aaral dito. Pag nag-join po tayo sa IMG, matutunan po natin dito yung workshop. Meron pong workshop na talagang lahat tinatakel dito sa pagtuturo about sa mutual fund. Meron din po tayong pag-aaral sa Pilipinas time, 10 p.m. ng gabi. Meron po tayong learnings about sa mutual fund. People will face the problem of living a long life without adequate income. With understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. Diba? Kailangan lang po natin ng financial information. Kailangan lang po natin ng magandang guide para paano ba natin gawin ito. Which is here in IMG, we guide you how to do it by yourself.